spot sa London na hindi talaga natutulog ang underground. Kahit lampas hating gabi, may palaging gumagalaw sa ilalim ng lungsod. Nalaman ko iyon alas 12:43 ng madaling araw. Halos walang tao sa Charing Cross, taning ungong ng mga ilaw na fluorescent at amoy ng mamasa-masang semento. Naantala na naman ang tren ko. Tumingin ako sa departure board. Kumurap ito, saka biglang nagpakita ng linyang hindi ko pa kailanman nakita. Northern Line, southbound. Paparating na. Ngunit hindi humihinto roon ang Northern Line sa ganung oras. Tiningnan ko ang cellphone ko. Walang nakalistang biyahe. Biglang parang huminga ang lagusan. Malamig, parang may bumubulong mula sa dilim. Isang tren ang dumaos-dos papasok sa istasyon nang walang kahit anong tunog. Walang hiyaw ng preno, walang bugso ng hangin. Itim ang mga bintana, parang pininturahan. Ngulit bumukas pa rin ang mga pinto. Walang bumaba. Hindi ko alam kung bakit ako sumakay. Marahil dahil sa katahimikan o dahil biglang parang napakalayo na ng istasyon sa likod ko. Nagsara ang mga pinto. Agad umandar ang tren. Masyadong mabilis. Sumunsob sa lagusan. Kumislap ang ilaw sa loob. At doon ko nakita ang mga upuan na balot ng alikabok. Makapal. Parang dekada nang walang umuupo. Doon ko sila napansin. Mga taong nakatuwid at hindi gumagalaw. Mga lalaking may bowler hat. Mga babaeng may mahahabang Amerikana. Isang batang may hawak na leather na bag. Kulay abo ang balat nila. Mahigpit na nakabalat sa buto. Dilat ang mga mata, ngunit walang buhay. Parang mga manikang na iwan sa maling lugar ng masyadong matagal. Dahan-dahang lumingon ang isang lalaki patungo sa akin. Bumuka ang kanyang bibig. Susunod na hintuan, bulong niya, ngulit ang boses ay parang pinagsama-samang dosena-dosenang mga boses. Hindi nakalista sa mapa. Nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. Ang labrilyo ay napalitan ng mas madilim na bato. Basa, ukit-ukit ng mga simbolong hindi ko maintindihan. Ang hangin ay amoy luma, nakabaon, nakalimutan. Bumagal ang tren. Namatay ang ilaw. Sa dilim, may naramdaman humahaplos sa aking Amerikana. May humihila, may kumakapit. Manatili ka, bulong nila. Lahat ay nananatili. Bumukas ang mga pinto. Tumakbo ako. Hindi ko matandaan kung paano ako nakalabas. Hindi ko matandaan kung paano ako umakyat sa hagdan. Ang naaalala ko lang ay ang pagbagsak ko sa platform ng embankment habang isang normal na tren ang dumating. Maingay, puno ng buhay, may init. May empleyado ng Transport for London ang nakita sa akin, nanginginig. Walang biyahe ang Northern Line sa Charing Cross sa oras na yon, sabi niyang mahinon. Kailanman ay wala. Umuwi ako. Hindi ako nakatulog. Kinabukasan, binasa ko ang balita. May maliit na artikulo sa ibaba ng pahina. Hindi pa nakikilalang bangkay na tagpuan sa isang lumang lagusan malapit sa Charing Cross. Suot ay panahong kasuutan. Walang tala. May kalakip na malabong larawan. Suot nito ang aking Amerikana. At ngayon, tuwing alas 12:43 ng gabi, tumutunog ang cellphone ko. Isang abiso mula sa app na matagal ko nang binura. Northern Line, southbound. Paparating na. At
At sa kung saan man sa ilalim ng London, may bakanteng upuan na naghihintay pa rin sa akin.